Hello everyone! So meron na naman tayong problem dito no na lumabas noong November 2025 under MSTHC. So ito yung problem class. So using bisection method, find the root of the given polynomial at second iteration using the initial value of x sub l is equal to 2 and x sub r is equal to 3. So ito yung given na polynomial sa atin and then yung choices. So bago natin ito sagutan ang problem na ito, ano nga ba itong bisection method? Okay, explain ko muna itong bisection method in simplest way. Okay, so ito yung bisection method class. So kung wari, meron kang random curve dyan no, sa inyong Cartesian plane. Okay, so di ba kung saan tatama yung curve natin sa sa x-axis, yun yung magiging root natin. Okay, so ang corresponding y value ng root na yan, dapat equal ito into 0. Okay, so yan yung root natin. Kung saan tatama yung curve sa x-axis, yan yung magiging root natin. Okay? So, ang ginagawa kasi sa bisection method is, merong given na initial values. Okay, let's call that x sub l or yung x na nasa left side. And then, x sub r naman, yung x na nasa right side ng ating curve. Okay? So, ang ginagawa sa bisection method class, so itong x sub l and x sub r, meron itong corresponding y value sa ating curve. Okay? So tawagin natin yang y sub l. Yung corresponding y value ng ating x sub l sa ating curve. And yung x sub r din, same lang, meron din siya corresponding y value. Okay? So, ang ginagawa sa bisection method class is literal na binabisect niya yung distance between x sub l and x sub r. So, ang ating formula for our new value for our x is just x sub l plus x sub r divided by 2. Okay? Yan lang. So, ganyan lang kasimple yung formula natin. And then, iterate na lang. Ang meaning kasi ng iteration is paulit-ulit mo lang gagawin kung anong ginagawa mo. Okay? So, with that, anong meaning nitong x sub n? So, graph natin yan dito. So, yung x sub n is the exact midpoint between x sub l and x sub r. So, plot natin yan sa ating curve. So, let's call that x sub n. Okay? Yan, x sub n. So, yung x sub n, meron din yung corresponding y value sa ating curve. Okay, gets na yun na? So, tawagin natin yung x sub n at saka y sub n. So, ito na yung first iteration for our bisection method. So, paano gawin yung second iteration for our bisection method? So, since meron na tayong mga 3 points, di ba? So, ang need lang natin sa bisection method is 2 points. Okay? So, ngayon, maghahanap tayo ng new partners na points. So, paano hanapin yung new partners ng ating points? So, ang technique lang dyan, class, is hanapin nyo yung corresponding y value ng ating x na opposite in signs, okay? So, itong y sub n, di ba? Nandito siya sa positive y. Itong y sub r naman, meron siya sa negative y. So, yung points na x sub n tsaka x sub r, ang next mong pipiliin na magka-partner. So, sila na naman yung ibabisect mo. Okay, so ano bang significance? Bakit sila yung pipiliin natin? Okay, so tingnan nyo kung pipiliin natin tong y sub l at saka y sub n. Okay, so diba, the same lang sila, nasa positive y, positive y. So, kung sila yung pipiliin mong new points mo for our bisection method, okay, so dito ka magbabisect ngayon. Okay, so wala naman dito yung wala dito yung root. So, tama lang talaga na ang ibabisect mo is itong y sub n tsaka y sub r in this case, okay? So, yun lang ang technique ha. Hanapin mo yung magkaiba ng sign na y value, okay? So, since ito na yung napili natin, y sub n tsaka y sub r, so sila naman yung ibabisect natin. So, yan yung line of bisection. Then, that line corresponds also to y value sa ating curve. And then, pipili ka na naman ng magka-partner. And then, bisect ulit. And then, pili ka na naman ng bagong partner na points. And then, bisect ulit. So, hanggang sa papalapit ka ng papalapit sa ating actual na root. Okay? Hanggang sa papalapit ka dyan sa ating actual na root. So, yan yung meaning ng ating bisection method. So, ang bisection method is iterate ka lang ng iterate
hanggang sa papalapit ka sa value ng true root. So, hindi yan exact na value sa ating root ha. Approximate value lang. So, ang tinatanong sa atin dito sa ating problem class, no, is at second iteration lang daw. So, madali lang daw. So, at first iteration, so ito yung solution sa ating problem class gamit ang bisection method. So, at first iteration, so hanapin muna natin yung mga values corresponding sa ating hanapin muna natin yung y values corresponding sa ating x value. So, f of x sub l, so substitute lang natin tong x sub l sa ating polynomial na given. So, lahat ng x dito, palitan natin ng 2. So, kaya 2 cube minus 4 times 2 is equal to negative 9. So, next, so ito na yung, ito yung tinatawag natin y sub l, ito yung y sub r. So, yung y sub r natin is, substitute na natin tong 3 sa ating polynomial na given. So, 3 cube minus 4 times 3 is equal to 6. So, yan na yung y sub l at saka y sub r natin. So, ngayon, hanapin natin yung x sub n. Okay? Hanapin natin yung x sub n. So, let's denote yung x sub n as our x sub 1. Okay? So, ang ating x sub 1 is equal to 2.5. Okay? 2.5. So, hanapin natin yung corresponding y value ng 2.5 sa ating curve. So, that is equal to negative 3.375. So, ano ba yung sabi ko kanina? So, ang pipilian natin na next point for our next iteration is yung mga x values na may corresponding y value na different in signs. So, ito yung 6 at saka negative 3.75. And ang corresponding x values nila is 2.5 at saka x sub r, which is equal to 3. Okay? So, ganun lang. So, alam na natin kung ano yung mag-partner sa ating next iteration. So, gawin na natin yung next iteration. So, for our second iteration, our x sub l ngayon is 2.5 and our new x sub r is 3. Diba? Sila yung mag-partner. And then, kunin mo lang yung x sub 2 or yung x sub n. So, that is equal to 2.75. 2.5 plus 3 divided by 2 is 2.75. Okay? So, yan na yung value for our root at second iteration. So, ito na yung answer natin for our problem. Okay? So, I hope na-gets nyo yun. So, ang ating answer dito sa ating problem is letter B, which is 2.75. So, ganyan lang yung bisection method for our board exam class. And I hope meron kayo natutunan. Bye-bye!